Karayway! Another table skirting design ideas! Para sa ating base ay gumawa lang tayo ng knife pleats. Pwede rin box pleats or plain. Depende na sa inyo. So dito ay knife pleats yung ginawa natin. Pagkatapos maglalagay lang tayo ng dalawang thumbtacks sa pinakadulo ng table sa left side. Ayan. Dahil dyan natin ilalagay yung ating panali. Sa mga nagtatanong kung ano yung gamit nating panali, ito po, tie wire po siya. Ayan. Yung pangtali sa mga bulaklak, ayan. Mabibili mo siya sa mga maliliit na store na may school supply or hardware. Pwede rin sa malalaking hardware. So, pagkatapos natin may tali, mag-i-insert na tayo ng another cloth. So, yung gamit natin ay half lang siya ng 60 inches width. Ang haba naman ng cloth na ginamit ko ay 3 yards or 3 meters. Then, hahatiin mo lang siya sa gitna para maging half siya ng 60 inches width. Bale, magiging dalawa na yung cloth mo, dalawang 3 yards. Next, i-fold muna natin yung mga cloth natin bago natin itali yung dulo. Pagkatapos natin matali ang dulo, ay mag-measure ka lang dyan ng 5 inches yung haba na fold natin. Ayan, 5 inches lang. Pwede rin 10 inches, hahatiin mo lang siya para maging 5 inches yung haba. So, gagawa lang tayo dito ng folds at 3 folds yung gagawin natin. Ayan na, nagawa na natin yung 3 folds. So, ang next natin gagawin ay i-center lang natin yung cloth natin na natira sa baba. Dito naman ay magme-measure naman tayo ng mga 7 inches. Ayan, 3, 4, 5, 6, 7 inches. Ayan. Then, tatalian natin. So, gagawa lang tayo dito ng mga folds ulit pababa. Ayan. At tatalian natin yung sobra nating panali. Ayan, itatali mo lang siya. Pagkatapos natin matalian yung unang fold natin, so dito naman tayo sa baba. So, simula sa pinakadulo, magme-measure ka ulit ng 7 inches at talian mo ulit yung pangalawang folds natin. Ayan. At ganun din yung gagawin natin sa pangatlong folds. Ayan. Bale, meron tayong 3 folds dito na magkasunod-sunod pababa. Ayan. So, pagkatapos natin magawa yung mga folds natin pababa, so, i-connect lang natin yung natirang cloth natin, yung pangalawang cloth natin, yung kahati niya. So, i-connect lang natin dun sa pinagtalian natin ng triple folds. Then, gagawin na natin pa-scallop yung pangalawang cloth. So, dito, yung pinakadulo ng cloth natin ay ipipin lang natin doon sa top ng ating table. Ayan. So, lalagyan mo lang siya ng pin. Ipa-flat lang natin at lagyan ng pin. So, ayusin mo lang para maganda tignan, naka-pleats para hindi siya magulo. So, ayan, nakabitin lang yung sobrang cloth doon sa side ng ating table. So, ito na yung magiging itsura niya. So, next naman para sa triple folds ay gagawin natin ulit yung basic rose flower natin. So, ibubuka mo lang yung pinakagitna ng folds natin at i-roll yung pinakadulo niya at lagyan ng pins yung ni-roll natin para hindi matanggal. At yung sobrang cloth naman ay iikot mo ulit at lagyan ng pins. So, ito na yung magiging rose buds natin sa gitna. At ibubuka na natin yung dalawang folds na natira. Ayan, so ayusin mo lang yung buka niya. So, ayan na yung magiging itsura niya. So, next naman, dito naman tayo sa mga folds pababa. So, ibubuka mo lang yan siya, ayusin mo lang. At ito na yung magiging final look ng ating rose flower sided scallop with meron siyang mga folds pababa. Napakaganda ng design na to ka-DIY, simple at elegant. Madali lang siyang gayahin. Perfect na perfect siya sa kahit anong okasyon, lalo-lalo na ngayong Valentine's, Mother's Day, at pwede rin sa kahit anong okasyon. Palitan nyo lang yung color combination kung ano yung motif or color theme ng inyong okasyon. Don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated. Follow and share this video para mas marami matuto at magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat, ingat, and God bless everyone. See you on next upload.